guys! Magandang araw at kamusta po kayong lahat? Kaninang umaga to naganap. Ayan, pagising ko, nagluto kaagad ako pagkain ng aking mga anak kasi nga maaga nga silang papasok sa paaralan. At yung asawa ko naman, papasok din siya sa trabaho dahil pang umaga din yung duty niya ngayon. At ayan, pagkatapos ko silang pakainin, pinaliguan ko naman sila. At ako na yung nagligo nga kay Cheryl dahil nga para nga hindi sila malate dahil kagabi matagal nga itong nakatulog kaya matagal din nagising. Ako na nga yung nagpaligo kasi minsan naman kapag maaga naman siya magising guys, hinahiyaan ko lang yan siya na yung magligo sa sarili niya. Pero kapag naghahabol naman ako sa oras, ay ako na talaga yung nag-asikaso nga sa kanya. At ayan, pagkatapos ko naman silang mabihisa, pumunta naman kaagad kami doon sa paaralan nila at bumili pa nga kami ng papel dahil nga si Cheryl ay wala na nga pala tong papel kaya bumili na muna kami sa tindahan ng tingi-tingi lang muna. Pagkatapos, ayan, naghintay lang kami saglit sa teacher niya. Pagdating naman ng teacher niya, tsaka ko naman siya iniwan nga sa paaralan kasi nga ito si Cheryl guys, hindi ko talaga to iniiwanan nga sa school nila kapag hindi pa nga dumating yung teacher nila. Hinihintay ko talaga to makapasok na muna siya sa room nila bago nga ako uwi sa bahay. At pag uwi ko naman sa bahay, dumiretso nga ako dito sa itaas dahil maaga pa at hindi pa nga masyadong mainit sa itaas. Kaya dito na muna ako una nag-umpisang maglinis. Kasi mamaya napakainit na nga dito kaya hindi ko na talaga to malinisan kung mamaya ko pa nga to linisan. Nagpunas lang muna ako dito kasi bintana kasi tingnan nyo naman itong bintana nga namin na napakadumi na dahil nga sobrang alikabok talaga ngayon. Mahangin at sobrang init kaya sobrang alikabok. Ayan, pagkatapos ko naman punasan itong mga bintana, pinagpag ko naman itong higaan ng mga anak ko. Pagkatapos, pinunasan ko na nga rin itong ceiling fan nga nila. At bandang tanghali naman, sinundo ko naman sila. Pagkatapos ko maglinis dun sa itaas, ay sinundo ko na muna nga yung mga anak ko sa paaralan. Pagkatapos, pagsundo ko nga sa kanila, eto si Yana ay hinilalagnat na pala. Kaya bandang tanghali, hindi ko na siya pinabalik nga sa paaralan nila dahil sobrang lakas na nga ng lagnat niya at nagsabi na lang ako sa teacher niya na hindi nga siya makapasok dahil nilalagnat nga siya. At ayan guys, dito naman ako naglinis nga sa baba. At kaunting walis lang dito dahil nakapaglinis naman ako dito nga kahapon. Pero kahit araw-arawin natin yung paglinis nga natin sa bahay, no, talagang madumi pa rin. Kaya ayan, hindi nga tayo araw-araw nga magwalis nga dito sa bahay dahil napakaalikabok talaga. Pagkatapos ko naman dito maglinis, inasikaso ko naman si Yana, pinainom ko na muna siya ng gamot niya. Pagkatapos nilikatiran ko na rin siya kasi mahaba na yung kuko niya. At bandang gabi naman, fast forward na tayo ng very light lang kasi kapag hindi natin i-fast forward, nako, matagalan tayo nito. Ayan, pumunta nga ako dito sa may talipapa at bumili nga ako ng maulam nga namin ngayong hapon. At eto nga yung binili ko, etong kangkong kasi nga ito talaga yung paborito ni Mark Jim sa gulay nga, etong kangkong. Kaya bumili na ako ng 2 tali nga, tag 10 pesos kasi yung isa, kaya dinalawa ko na. At bumili na rin ako ng itlog kasi pang sahog nga dito sa kangkong. Wala kasi ako ibang pang sahog dito guys, kaya eto na lang itlog. At bumili na rin nga ako etong oyster sauce, pagkatapos mantika kasi wala na din kaming mantika. Kaya pagdating ko sa bahay, inasikaso ko na agad, hinimay ko na kaagad etong kangkong at hinugasan ko naman. Pagkatapos, ayan, niluto ko na kaagad. At sa kabila naman ay nagprito rin ako ng isda. Bigyan kasi kami ni mama ng isda, kaya pinirito ko na rin. At yung iba nga nito, ulam nga namin kinabukasan. Pinirito ko na kasi yung lahat ng isda na binigay ni mama dahil nga yung ref nga namin ay nakapatay nga. Kaya initin ko na nga lang to bukas. At binilisan ko na nga rin yung pagluto ko dyan dahil nagugutom na rin ako. Dahil kaninang tanghali hindi nga ako nakakain ng maayos kasi na-stress talaga ako guys. Ganito talaga ako kapag yung anak ko nga ay masama nga yung pakiramdam. Ako talaga yung na-stress talaga. Kung pwede pa nga lang sa akin na nga lang yung naramdam nga nila ay kinuha ko na. At pagkatapos ko naman magluto, tinawag ko na kagad yung mga anak ko para maglamesa na nga sila. At ayan, kain po tayo. Thank you Lord sa lahat ng blessing. At yan lang muna for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.